Breaking news. Matinding pagsabog nagpayanig sa dalawang American military bases sa Syria. Noong gabi ng October 28, isang base militar ng Amerika sa Al-Tanf na matatagpuan malapit sa Syrian-Jordanian-Iraqi border ay pinasabog ng mga drones. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa lugar. Nakita rin ang mga helicopter ng militar ng US na lumilipad sa lugar. Kapansin-pansin, ang insidenteng ito ay sumunod sa isang earlier attack on October 22 kung saan 6 na rocket ang pinaputok sa isang US base located at the Conoco gas field in Syria's Deir ez-Zor region. Isiniwalat ng isang field source na 4 out of the 6 rockets ang matagumpay na tumama sa kanilang mga target sa loob ng US military installation sa gas field na matatagpuan sa Deir ez-Zor countryside. Iniulat din ng source ang loud explosions mula sa loob ng base at idinagdag na ang mga rockets ay specifically targeted sa radar station sa Conoco gas field site. Bilang response, naglunsad ng mga pag-atake ang US forces sa 7 villages east of the Euphrates River, mga teritoryo na under Syrian government control. Kabilang sa mga villages na apektado ang Hatla, Marat at Kasham, pati na rin ang mga lugar sa paligid ng Huwayjat Saker at Huwayjat Al-Murayya sa Deir ez-Zor's countryside. Ang mga pag-atake na ito ay naganap sa gitna ng pagtaas ng anti-US sentiment across the region na pinapalakas ang suporta ng Washington para sa Israel sa gitna ng ongoing conflict sa Gaza. Ang mga Iraqi resistance forces ay naiulat na nagsagawa ng numerous strikes on US military facilities sa parehong Iraq at Syria sa nakaraang mga linggo na nagmamarka ng pagtaas ng tensyon sa lugar. Ang recent escalation ay nagdulot ng mga concerns tungkol sa safety of US personnel sa lugar at ang stability of the region sa gitna ng ongoing tensions. Sinabi ng Health Ministry ng Lebanon na ang mga pag-atake ng Israel noong October 28 ay pumatay ng hindi bababa sa 7 tao at 17 naman ang nasugatan. Ayon sa hukbo ng Israel, sinasalakay nito ang mga Hezbollah at agad nilang sinabihan ang mga residente ng Tyre na magtungo sa Hilaga. Ang Israel noong nakaraang linggo ay nag-claim na inatake nito ang mga Hezbollah sa ancient coastal city. Samantala, ang mga pag-atake ng Israel noong October 27 ay pumatay ng hindi bababa sa 21 katao sa buong southern Lebanon. Ayon sa Lebanon Health Ministry, 8 katao ang namatay at 25 ang nasugatan sa isang pag-atake ng Israel sa baybaying lungsod ng Sidon. Isinagawa daw ang pag-atake sa isang residential building nang wala man lang warning. Ito ay nagdulot ng pagbagsak ng ilang palapag. Agad namang hinanap ng mga rescue worker ang mga survivors. Samantala, ang Hezbollah noong October 27 ay naglabas ng footage ng mga sagupaan sa mga puwersang Israeli sa mga bayan ng Taibe at Rab Talatin sa southern Lebanese border. Ang mga militar ng Israeli ay nagulat noong October 27 na 5 sundalo ang napatay at 14 na iba pa ang nasugatan sa southern Lebanon noong nakaraang araw. Ang pinakahuling mga casualties ang nagtaas ng kabuang bilang ng mga namatay mula nang magsimula ang mga ground operation noong September 30. Ang total IDF death toll sa lahat ng larangan mula noong unang pag-atake ng Hamas noong October 7 ng nakaraang taon ay nasa 777 na ngayon. Ito ay batay sa opisyal na numero. 24 na sundalo naman ang napatay noong nakaraang linggo, kabilang si Staff Sergeant Malakay Yehuda Harari na namatay sa mga sugat na natamo nito sa Gaza noong October 18. Ayon sa Hezbollah, ang mga air defense unit nito ay nakipagsagupaan sa mga Israeli warplanes at isang Hermes 900 drone at ito ang nagtulak upang mapaalis sila sa Lebanese airspace. Sinabi ng Hezbollah na pinuntirya nito ang ilang lugar sa hilagang Israel na idineklara bilang isang legitimate target dahil sa presensya ng mga tropang Israeli. Tumunog naman ang mga sirena sa buong hilagang bahagi ng Israel noong October 28 gawa ng mga pagsabog mula sa mga pag-atake ng Hezbollah.
Ang IDF ay nagpapalawak pa ng mga operasyon sa timog na bahagi ng Lebanon sa pamamagitan ng pag-target sa mga town and villages. 5 kilometro mula sa hangganan ng Israel. Isinagawa umano ito matapos ma-uncover ng Israel ang mga stockpile ng Russian-made weapons ng Iran. Ang Houthi ng Yemen ay naglabas ng 20 minutes video noong October 27 ng mga tactical exercise na binansagan bilang "To make your faces wretched." Ayon sa grupo, ang mga drills ay nag-simulate ng 4 na hypothetical assault waves sa mga teritoryo sa Yemen. Ayon sa Houthi, ang mga military leaders ay nag-coordinate ng mga operasyon gamit ang mga mapa, surveillance tool, mga communication system at mga diverse weaponry. Kasama din sa mga pagsasanay ang mga sniper weapons, torpedo, unmanned boat, ambush tactics, raids at urban warfare simulation. Inihayag din ng Houthi ang isang unmanned submarine na may kakayahang lumikha ng napakalaking pagsabog at ito ay may enhanced stealth na may kakayahang targetin ang pinakamalaking barkong pandigma ng US. Isang Houthi source din ang nagsabi sa Al Mayadin na ang grupo ay naghahanda para sa paparating na confrontation sa Washington at sa mga proxy nito sa Yemen. Ayon sa IRNA, noong October 28, inilabas ng Houthi ang bagong submarine na tinawag nilang Al Gharea. Ayon sa media ng Iran, ang pag-unveil ay ginanap sa Red Sea noong October 27. Dagdag pa, ang submarine daw ay replika ng Remus 600 ng US. Ayon sa claim ng IRNA, ang Remus 600 na pinaggayahan ng Houthi submarine ay nakuha daw nila sa Red Sea ilang taon na ang nakalipas. Ang grupong Yemeni ay iniulat na pinag-aralan ang nakuhang submarine upang bumuo ng katulad nito. Samantala, ang mga Houthis noong October 27 ay naiulat na nagsagawa ng mga pagsasanay upang gayahin ang isang all-out war situation. Ang mga rebelding Yemeni ay naglabas ng isang video ng mga pagsasanay ng militar sa mga kanlurang baybayin ng bansa. Nagsagawa sila ng mga war games na nagsisimulate sa mga waves of attack sa kalupaan, karagatan at sa himpapawid. Ipinakita rin ng mga Houthi ang kanilang mga missile, manpower at ang kanilang military might sa mga drills. Samantala, sa iba pang bahagi ng mga balita, binalaan ng isa pang opisyal ng Iran ang Israel sa ginawa nitong pag-atake noong October 26. Nangako naman ang Iranian Foreign Ministry spokesperson ng isang komprehensibong tugon. Naglabas din ng IRGC Commander-Chief ng nakakatakot na babala sa Israel sa parehong araw. Sinabi ni Major General Hossein Salami na ang pag-atake ay magkakaroon ng mapait na kahihinatnan para sa Israel. Sinabi rin ni Salami na nabigo ang Israel na makamit ang mga mapagbantang layunin nito sa mga airstrike. Samantala, noong umaga ng October 26, ang presidente ng Iran ay nagbanta ng isang paghihiganti. Sinabi nito na nakahanda ang Tehran na maghatid ng naaangkop na tugon sa Israel. Ayon naman sa Israel, noong October 26, nagsagawa daw ito ng mga strike sa Iran, ilang linggo matapos ang missile blitz ng Tehran. Ayon sa Iran, kaunti lamang ang kanilang natamong pinsala sa pag-atake ng Israel. Ngunit umamin sila na hindi bababa sa 4 na troops ang namatay. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Matagal nang nilalabanan ng Ukraine ang pagsalakay ng Russia. Mahigit 2 taon na. Pero ngayon, tila isang bagong madilim na yugto ang dumating. Sa isang nakakagulat na twist, pumasok sa giyera ang North Korea, isa sa mga pinaka-isolated at delikadong bansa sa mundo, upang magpadala ng libu-libong sundalo para suportahan ang humihinang puwersa ni Putin. Ibig sabihin, hindi lang Russia ang kinakaharap ng Ukraine ngayon, kundi isa pang hindi mahulaan at mapanganib na kalaban. Pero paano nga ba tayo umabot sa ganito? Paano nasangkot ang North Korea sa labang ito? At ano ang kahulugan ng mapanganib na alyansang ito para sa kinabukasan ng gyera? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga tanong na iyan at higit pa. Unahin natin ang pagdating ng mga sundalong North Korean. Noong October 16, 2024, may inilabas na report ang BBC na nagsabing
Ayon sa intelligence ng militar ng Ukraine, nagpadala ng 3,000 na sundalo ang North Korea papuntang Russia. Agad itong nagdulot ng ingay sa international community. Tila nagbuo ng military alliance ang Moscow at Pyongyang na maihahambing sa isang mini-NATO. Nagkakaisa ngayon ang Russia at North Korea para matupad ang mga plano ni Putin sa Ukraine. Yan ang tingin ng Ukraine. Agad namang itinanggi ng Russia ang mga balita. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, walang sundalong North Korean sa Russia at wala ring papasok sa Ukraine. Laging sinasabi ng British at American intelligence ang mga ito, pero wala silang pruweba. Sabi ni Peskov na tila gustong ipakita na nag-iimbento ang West ng kwento para palabasin ang Russia bilang kontrabida. Pero hindi ito basta-bastang kwento. Mismong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nagpatunay sa pagpasok ng North Korea sa giyera at sinusuportahan siya ng South Korea. Ayon sa kanila, malaki ang posibilidad na magpadala ng sundalo ang North Korea sa Ukraine. Hindi na tanong kung kailan ito mangyayari, kundi kung gaano karaming sundalo ang ipapadala nila. Kinumpirma ng isang source sa Russia's Far East na dumarating na nga ang mga North Korean troops sa isang base militar sa Urisisk, malapit sa Vladivostok, kahit na sinabi rin ng source na mukhang mas mababa ang bilang kaysa sa 3,000. Bagamat posibleng hindi kasing dami ang dumating na sundalo, ang mas mahalaga ay ang pag-usbong ng military ties ng Russia at North Korea. Kung 3,000 na ang dumating ngayon, sino ang makapagsasabing hindi nadadami ito? Maaaring ang higit pa sa 3,000 ang naroon na. Noong October 10, 2024, isang linggo bago ang ulat ng BBC, lumabas naman sa The Guardian ang balita na nagpadala ang North Korea ng mga military engineer para tumulong sa Russia na targetin ang Ukraine gamit ang kanilang ballistic missiles. Ayon sa isang Ukrainian source, may mga North Korean na nasa likod ng Russian lines na nagtatrabaho sa mga missile launchers para sa mga KN-23 missiles. Kung familiar ang mga missiles na ito sa inyo, ito ang mismong ginamit ng Russia noong August 2024 para maglunsad ng strike sa Ukraine na nagresulta sa pagkamatay ng isang ama at ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Posibleng kasama sa 3,000 sundalong ipinadala ng North Korea ang mga military engineer o maaaring mas maaga pa silang nagpapadala ng mga tauhan para tumulong sa Russia. Nakababahala para sa Ukraine ang posibilidad na mas marami pa sa 3,000 ang aktual na naroroon. Ayon sa pagsusuri ng Lowy Institute, mula sa ulat ng Washington Post, libu-libong North Korean ang dumating na at tumatanggap ng military training sa Russia. Ngayon, 2 bansa na ang kinakaharap ng Ukraine sa giyera. Sa puntong ito, may isa pang tanong. Bakit? Bakit nagpadala ng mga sundalo si Pyongyang sa giyera na libu-libong milya ang layo mula sa kanilang teritoryo? Maaaring may kinalaman ito sa isang kasunduan noong June 2024. Sa buwang iyon, napabalitang nagkaroon ng military pact sina Putin at North Korean leader Kim Jong-un, kung saan nakasaad na magtutulungan ang dalawang bansa kung sila ay aatakihin. Tila nagkaroon ng sariling mini-NATO ang Russia, kasama ang bansang may parehong pananaw sa isang mundong hindi kontrolado ng West. Ayon sa The Guardian, ang kasunduan ay magpapahintulot sa palitan ng teknolohiya at armas sa pagitan ng Russia at North Korea. Iniulat pa ng US intelligence na nagbibigay na ng ballistic missile at nuclear submarine tech ang Russia sa North Korea, habang ang North Korea naman ay nagpapadala ng armas sa Russia. Nagkaroon pa ng usapan tungkol sa nuclear weapons, kung saan tila nag-aalala ang administrasyong Biden na maaaring tulungan ng Russia ang North Korea na armasan ang mga submarino nila ng nuclear warheads. Sa paglipas ng panahon, tila napalampas ang aspeto ng cooperative defense ng kasunduan. Dahil noong panahong iyon, limitado lang sa Ukraine ang military operation ni Putin. Pero pagdating ng August, nagbago ang lahat. Noong August 6, 2024, naglunsad ang Ukraine ng isang maliit na pagsalakay sa Kursk, isang rehiyon sa Russia. Ayon sa Russia,
natalo nila ang pagsalakay, pero ang totoo, matagumpay na nakalusot ang mga troops ng Ukraine sa border at nag-advance sa loob ng Kursk na nagdulot ng evacuation ng humigit kumulang 200,000 na katao. Pagdating ng September 10, muling umatake ang Ukraine, pero sa pagkakataong ito, sa Moscow at sa iba pang lugar sa Russia. Tumagal ng buong gabi ang atake gamit ang 144 drones, ang pinakamalaking drone strike ng Ukraine simula nang magsimula ang giyera. Kinansila ang mahigit 50 flights sa Moscow at may isang tao ang namatay. Sinira ng drones ang ilang bahagi ng mga high-rise buildings at pinuntahan pa ang ilang presidential palaces ni Putin para ipakita na kaya silang abutin ng Ukraine kahit sa pinakamaprotektang bahagi ng Russia. Ang mga sunod-sunod na ataking ito ay nagbigay ng panibagong lakas ng loob sa Ukraine habang nagiging mas matapang pa sa bawat yugto ng giyera. Ang issue dito ay parang ipinapakita ng mga nangyayari sa Kursk at sa Moscow strike ng Ukraine kung bakit nagpadala ng mga sundalo ang North Korea sa Russia ngayon. Kung maalala nyo, noong June may kasunduan sina Russia at North Korea na tutulungan nila ang isa't isa kapag may umatake sa kanilang teritoryo. At yan nga ang tingin ng Russia sa nangyari sa Kursk. Kilala si Putin sa paglalaro ng mga salita. Pwedeng ipagwalang bahala niya ang 2 years na pananakop sa Ukraine at ituring ang pagsalakay sa Kursk bilang pag-atake sa Russia. Kaya naman, bilang katuwang sa kasunduan, tumutulong na ngayon ang North Korea, parang NATO na dumedepensa sa kanilang mga kasapi. Dahil sa invasion sa Kursk, parang nabuksan ang pinto para makisali ang North Korea sa giyera. Isang pangyayari na mukhang hindi inaasahan ng Ukraine. Ang mga may hilig sa conspiracy theories ay maaaring isipin pa nga na hinayaan ni Putin na mangyari ang invasion sa Kursk para makakuha ng tulong mula sa North Korea sa anyo ng mga sundalo. Kitang-kita na mahina ang border defenses ng Russia at parang wala ring ginagawa si Putin para palayasin ang Ukraine sa Kursk. Posible kayang may plano na siya para dito simulat sa pool. Baka nga binibigyan natin siya ng sobrang kredito. Bagamat nakakaalarmang balita ang pagdating ng libu-libong sundalong North Korean sa Russia, hindi ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng ganitong kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bago pa man ang kasalukuyang kasunduan, nagpapadala na ang North Korea ng mga armas at tauhan sa Russia. Ayon sa South Korean Defense Ministry at iniulat ng Al Jazeera, noong February 2024, simula noong September 2022, halos 6,700 containers ng artillery shells at iba pang munitions ang ipinadala ng North Korea sa Russia. Hindi libre ang mga ito. Binabayaran ng Russia ang mga bala sa anyo ng pagkain, raw materials at iba pang pangangailangan. Naniniwala si Shin Won-sik, Defense Minister ng South Korea, na mahigit 3 milyong 122mm artillery shells o 500,000 na 152mm shells ang naipadala na. Pwede rin daw na kombinasyon ito ng dalawang klaseng bala. Dagdag pa niya, nasa full swing ang mga artillery production facilities ng North Korea para matulungan ang Russia kahit na bumaba ng 30% ang production ng munitions sa iba pang parte ng North Korea dahil kulang na sa raw materials. Sinabi rin ni Shin na inaasahan ni Putin ang mas mahigpit na kooperasyon mula sa North Korea sa pagdating ng military supplies gaya ng artillery shells para manalo sa giyera. Ang pagdating ng mga sundalong North Korean sa Russia ay tila natural na next step sa lumalalim na samahan ng dalawang bansa. Kasama na rito ang KN-23 missiles na nabanggit natin kanina. Nakakatawa nga isipin na ang Russia, isa sa mga dating nangungunang arms producer sa mundo, ay ngayon umaasa na sa isang bansang mas mahina para lang mapunan ang kanilang mga armas. Pero ang pagdating ng manpower mula sa North Korea ay hindi naman ganun kabago. Noong April 2024, iniulat ng The Diplomat na noong January 2023 pa lang ay nagsimula ng magpadala ng mga tao ang North Korea sa mga teritoryong hawak ng Russia sa Donbas region ng Ukraine. Hindi mga sundalo ang pinadala noon, kundi mga workers para tumulong sa pag-rebuild ng mga infrastructure na sinira ng Russia sa loob ng 2 taon. Gayunpaman,
Nakakaalarma rin ito para sa Ukraine dahil pinapakita nito na gumagawa si Putin ng paraan para tugunan ang labor shortage ng Russia. Nagpadala siya ng mga manggagawa mula sa ibang bansa para mas marami siyang sariling sundalo na maipadala sa labanan. Isang halimbawa ito ng alyansa ng Russia at North Korea at isang hakbang sa puntong kinaroroonan natin ngayon, kung saan unti-unti nang pumapasok ang mga sundalong North Korean para lumaban para sa Russia. Ngayon, kailangang harapin ni Zelensky ang mas masalimuot na sitwasyon. Hindi na lamang ang Russia ang katunggali ng Ukraine, kasama na rin ang North Korea bilang kalaban. Kung titingnan natin ito sa malawakang perspektiba, ano nga ba ang magiging epekto nito sa Ukraine habang umuusad ang special military operation ni Putin papuntang 2025? Malayo ang North Korea sa pagiging military powerhouse tulad ng Russia. Ayon sa Global Firepower, GFP, na niraranggo ang military strength ng 145 country taon-taon, ika-36 ang North Korea, malayong malayo kumpara sa Russia na pangalawa o sa Ukraine na ika-18. Ang sandata ng North Korea ay hindi naman ganoon kaganda. Ayon sa isang dating UK ambassador sa North Korea na si John Everard, karamihan ng armas na natanggap ng Russia mula sa North Korea ay sobrang luma at hindi maaasahan. Pero hindi iyon ang pinaka-importante para sa Russia ngayon. Basta pumuputok ang mga bala, hindi na mahalaga kung saan ito tumama, basta makalapag lang sa Ukraine. Ang dami ng bala ang mas mahalaga, at kung may isang bagay na kayang ibigay ng North Korea sa Russia, ito ay ang pagdadagdag ng supply na kailangan nila para magpatuloy ang mga opensiba. Balik tayo sa Global Firepower, GFP statistics. Sinasabi rito na may 3,215 tanks ang North Korea. Pangalawa sa pinakamalaking bilang ng mga tangke sa military forces sa buong mundo. Hindi naman ganoong kadaling gamitin ng North Korea ang mga tank na ito laban sa Ukraine dahil napakalayo ng distansya. Pero kung makakahanap ang Pyongyang ng paraan para dalhin ang mga ito sa Moscow kasama ng mga sundalo, magkakaroon ng dagdag na heavy armor ang Russia na makakatulong sa tank heavy strategy ni Putin sa Ukraine. Ang Navy ng North Korea, bagaman may 505 na barko, hindi rin ganoong kalaki ang maitutulong dahil karamihan sa mga ito ay patrol vessels. Kahit ipadala pa ng North Korea ang mga barko nila, hindi sila makakarating. Sarado ang Black Sea dahil sa Turkey, kaya hindi rin natutulungan ng Russia ang fleet nito na 1/3 ay nawasak na ng Ukrainian missiles at drone strikes. May kalakasan naman ang Air Force ng North Korea na may ranggong pang-11 sa buong mundo sa dami ng kanilang air assets, 476 na eroplano at choppers. Pero kahit ganoon, hindi rin ganoon ginagamit ng Russia ang Air Force nito maliban sa pag-launch ng glide bombs mula sa malayong distansya, at sapat na rin ang dami ng sariling planes nito. Kaya, paano nga ba gagamitin ng Russia ang North Korea para labanan ang Ukraine? Simple ang sagot, sa dami ng tao. May 1.32 million active personnel ang North Korean military, ika-4 sa mundo sa sheer manpower at halos ka-level ng Russia sa dami ng tao sa military nito. Mayroon ding 560,000 na reserve soldiers at 100,000 na paramilitary fighters ang North Korea. At dito, nagsisimula ang seryosong problema ng Ukraine. Hindi siguro ganon kahusay o kompleto ang training ng mga sundalo ng North Korea. Pero sa dami nila, ang strategy ni Putin ay sakripisyong maramihan para sa kanyang layunin. Sa pagpasok ng North Korean troops, libo-libo ang malamang ipapadala ng North Korea dahil gusto rin ng bansang ito na mabawasan ang impluensya ng Western powers na kalaban din nila gaya ng layunin ng Russia. Ang unang wave na 3,000 hanggang 10,000 troops ay simula pa lang. Tanong ngayon, ano ang layunin ng Russia sa pagpasok ng mga sundalong North Korean? Ayon sa Kyiv Independent, may ulat na 10,000 sundalo mula sa North Korea ang nakarating sa Russia. Ayon kay John Foreman, dating UK Defense Attaché sa Moscow, nagpapakita ito ng matinding kakulangan ng tauhan sa hanay ng Russia dahil sa malawakang casualties. Sinabi niya na ang pagdating ng North Korean troops ay isang malinaw na senyales ng pangangailangan ng Russia sa bilang.
hindi sa husay. Kaya naman, inilalagay sila ni Putin sa mga pinakamapanganib na lugar sa labanan. Sabi ng mga eksperto, gagamitin lang ng Russia ang mga sundalong ito bilang cannon fodder. Ipapadala sa front lines para sumalo ng bala mula sa Ukraine. May kakaibang lohika sa ganitong approach. Dahan-dahang i-exhaust ang supply ng ammunition ng Ukraine. Hindi sa pamamagitan ng mas superior na military tactics, kundi sa dami ng sundalo. Sa ganitong paraan, makikitang wala ring malasakit sina Putin at Kim sa buhay ng kanilang mga tao. Alam ni Kim na nagpapadala siya ng mga sundalong mamamatay sa giyera, pero mukhang handa siyang magpadala pa ng libo-libo. Hindi mawawalan ng tao ang North Korea. Malaki ang kanilang military at may mandatory service sa bansa. Ayon pa sa Article 86 ng kanilang konstitusyon, ang national defense ay supreme duty and honor ng bawat citizen, kaya handa ang bansa na magsakripisyo para sa anumang military goal ni Kim. Sang-ayon dito si Hazel Smith, isang professor ng International Relations at Security sa University of Bradford, na nagsasabing dalawang bagay lang ang pwedeng ibigay ng North Korea sa Russia: tao para isakripisyo at mga bahala na matagal nang nakastockpile, marami pa mula noong 1950s. Sa totoo lang, ito ang mga supply na kailangan ni Putin dahil napakalaki ng gamit niya sa Soviet-era equipment sa labanang ito. Sinuri rin ni Smith ang kalidad ng training ng mga sundalong North Korean na pupunta sa Ukraine. Mahaba ang service ng mga sundalo sa North Korea. 10 years para sa mga lalaki at 8 years para sa mga babae. Pero hindi raw ganoon kahusay ang training at equipment nila. Kaya saan nga ba gagamitin ng Russia ang mga bagong sundalong ito mula sa North Korea? Ang Kursk ang pinakanatural na sagot. Ayon sa The Kyiv Independent, ang mga sundalong North Korean ay kasalukuyang nagsasanay para ipadala sa Kursk at tulungan ng Russia laban sa puwersa ng Ukraine. Sabi pa ng BBC's James Waterhouse, marami sa 3,000 na sundalo mula North Korea ang nasa Ulan-Uda malapit sa Mongolia na posibleng daanan nila papunta sa Kursk. Mukhang sinasamantala ng Russia ang defense pact nila ng North Korea para palakasin ang puwersa nito. Pero malamang hindi lang sila mananatili sa Russia. Ayon kay Andriy Kovalenko ng Ukrainian Counterintelligence, hindi malayong mailipat ang mga sundalo sa mga lugar na hawak ng Russia sa Ukraine, lalo na't may balita na may mga North Korean workers sa Donbas na. Pwedeng plano ni Putin na gamitin muna sila sa Kursk tapos dalhin sa mga frontlines sa Ukraine. May malaking issue rin dito. Hindi piniling pumunta ng mga sundalong ito. Pinilit lang sila ni Kim Jong-un na gumagamit ng banta ng kulong o kamatayan para pigilan silang umayaw. Kaya napipilitan silang lumaban at may posibilidad na mas marami pang sundalo ang ipadala ng North Korea kung maganda ang kalalabasan. Gayunpaman, ayon sa eksperto na si Dr. Jenny Matters, parang experiment pa lang ito. Malaking hamon ang pagsasanib ng North Korean at Russian forces dahil sa language barrier, kaya mahirap din ang koordinasyon nila. May ilan nang na-desert. Sabi ng Newsweek, pinaghahanap ng Russia ang 8 tanong sundalo na nawala ilang araw lang matapos dumating. Marami sigurong dahilan. Baka nakita nila ang tunay na panganib sa Ukraine o kaya ginagamit nila ito bilang chance makatakas sa higpit ng North Korea. Para sa Ukraine, ito'y nangangahulugang haharapin nila ang mga sundalong kulang sa training at cohesion. Pero kung magpadala ng mas marami pang tao ang North Korea, kakailanganin nilang harapin ang mga ito kahit na may iba sigurong susubukang tumakas. Mukhang hindi gaanong mahalaga kay Putin ang strategy kung bulto-bultong sundalo ang pwede niyang gamitin para magpatuloy ang giyera. Isang malaking hamon ito para sa Ukraine dahil sa harap nila ngayon ang puwersa ng Russia at North Korea. Sa tingin nyo, gaano pa katagal magtatagal ang alliance na ito? Maari bang mas marami pang sundalong North Korean ang ma-deploy sa front lines? Share nyo ang opinion nyo sa comment section at as always, maraming salamat sa panunood.